Ayan po, magtatahi tayo ng net na ganyan na parang bulsa. Bali, ayan na po siya. Napakadali lang po niyang gawin. Hi, magandang araw muli sa lahat ng ating mga kababayan for today's vlog mga kababayan. Samahan niyo ako dito sa mini farm na i-improve natin yung ganda ng ating driftwood landscaping kasi nakapat sila. Ngayon, tatanggalin na po natin yan. Ipapalitan natin yung ginawa nating mga net sa fast vlog. Magtatahi tayo, lalagyan natin ng coco cubes at doon natin ilalagay yung ating mga bromeliads. Tapos ayusin na rin natin kasi napabayaan siya. For today po ay samahan niyo po kami kaya tara na. Ayan po, sa paggawa po ng mga bulsa, depende po sa inyo kung gaano kalaki yung gusto nyo. Pero kami ganyan pong size yung ginagawa namin. Ay okay na po. Tapos tatahian lang natin. Ang gamit po namin pantahi ay hindi sinulid. Yan po ay tansi. Pang lifetime po talaga. Matibay po yan. Bali yan po yung ating mga natahing parang bulsa na gagamitin natin sa driftwood landscaping na ihahang natin. At ilalagay yung ating mga coco cubes dyan. Mga coco cubes. Ayan po yung chop namin. Medyo niliitan namin ng bahagya. Ano yan, mga ganyan. Ganyan mga size lang. Kasi yung small pot natin ay yung ginawa nating lalagyanan sa ating nila landscape ay mga maliliit lang na ginawa nating net. So ipapasok natin doon. Ito po yung ating ayusin ngayon. Ayan. Kung napapansin nyo, parang napabayaan na sila. Yung ating mga bromeliads, medyo natanggal yung kulay. Kasi yung iba nakain ng mga insekto, madalas tipaklong po kaya hindi po kami nakakapag-spray. Minsan po mag-spray kami siguro ng malatayon or 7. Ayan po, bali po nagtatanggal na po tayo ng ating mga tanim ng mga bromeliads. Bali yan po yung ating aalisin, yung mga pots na yan. Kasi po pag naaarawan sila, araw-ulan, ay lumulutong sila tapos nasisira. Ngayon po ipapalitan na natin sila ng net yung ginawa natin para mas maganda pong tingnan at hindi po masisira kasi pang lifetime po yun, napakatibay po. Yung iba po ay pinatong-patong lang namin kasi yung iba po kasi mga paso dyan ay nilaglag pag mabigat po tulad ng mga yan. Yan po, itatabi muna natin tong ating mga bromeliads na naka-landscape sa driftwood din ng mga common. Kahit common po yan ay napakaganda po nilang tignan. Ayan po sila. At nilinis na nga po natin yung ating driftwood bago natin lalagyan ng mga net at ng mga bromeliads. Bali, natanggal na po natin yung ating mga bromeliads. Ayusin na natin siya. Tapos kung napapansin nyo, napakaganda ng ating driftwood. Ito yung nabili natin sa Bataan. Sa Hermosa po ata yun. Ngayon, nung nagtanong po ako nung last time, kasi sabi ko kailangan ko ulit, mga 4. Kaso sobrang taas na yung price nila kasi nabili ko po ito ng 1.7 or 1.8 kada isa. And then napakatibay po ito. Ito yung mga ginagamit sa mga museum or sa mga magagandang bahay na mayaman. Yung kinikis-kis nila, tapos pinipaint nila, tapos naka-walling lang sila. Ang gandang tingnan. And then ito sigurado magtatagal to ng 10 years kasi napakatibay po niya. And kung napapansin nyo talaga ay ugat siya na ito yung pinaka-ugat. Ayan, diba? Ganda. Tapos may mga form pa siya na ganyan. Bali, ito po yung tinahin natin mga bulsa, diba? Ang ganda. And then napakadali lang yung gawin. Tapos mamaya ipapako lang natin sa driftwood to na nakaganyan. Ngayon po ilalagyan na natin ng coco cubes. Ayan. Tamang-tama yung ating pagkakakat ng coco cubes na sakto lang sa size para makapasok dito sa net po. Kumukubit yung pako sa tibay ng kahoy. Kumukubit po yung pako natin na maliit sa sobrang tibay ng kahoy ng driftwood. Yan o, kumubit agad siya. Bali ganyan lang po yung paglalagay kahit huwag nyo ng pakabakon.
Bali, ganyan lang po yung paglalagay. Siguro half ng pako ilagay natin. Pagkatapos natin nilagay, igaganon lang natin. Yan. Yung iba po, inahayaan na ganyan lang. Pero kami nilalagyan namin ng pako sa baba para hindi siya galaw na ganyan. Kasi kung meron siyang pako, ayan, medyo matibay siyang tignan. Yan, kung napapansin nyo, matibay na po siya. Diba? Hindi na siya yung pahanghang. Ayan, tibay na. Ayan, bali patapos na po tayo maglagay ng net. Yung pagkalagay po ng net ay hindi po namin ginawang pantay-pantay. Merong mataas, merong mababa. Ayan, ganyan siya. Para hindi po pantay-pantay ang ating mga bromeliads. Tapos binawasan na po namin ng mga roots yung ibang bromeliads na sobrang dami po kasi hindi po sila kasya sa net. Kaya binawasan. Hindi naman po maselan yung halaman na yan. Naglalagay na po tayo ng bromeliad. Sample pa lang. Pag medyo pangit, papalitan natin. Kaya tinatry-try muna. Pag pangit, tanggal. Pag maganda, ay okay. Bali, naghahanap po ako ng mga bromeliads yung medyo cute size na maliliit. Para hindi natatakpan yung bawat isa pag nilagay na natin sa drip food. Ngayon po, bali po tinitingnan ko talaga yung magkakasize. Tapos yung kulay po hula-hula lang. Basta medyo makulay tapos medyo magkakasinlaki sila. Ayun po yung nilagay ko sa drip food po. Ganyan na muna siya. Wala po akong makitang bromeliads na medyo magkakapantay talaga yung laki. Ayan. Ito po yung mga bromeliads na natanggal dyan. Siguro ililipat na lang natin sila sa kabila. Bali dito po, ayusin din po natin yun dyan. Na-amaze po talaga ako sa drip wood landscaping. Pati sa kabilang greenhouse, ayan po. Napapansin nyo, naka-drip wood din sila. Ayan po, ay matagal na po dyan yan. Mag-iisang taon na po dyan, di ba? Ang ganda. Ayan po, lush na lush. Tapos, ayan yun po yung mga ano nila. Ginawa natin mga bulsa ng mga net. Tapos to bagong lagay. Ayan, mga 2 weeks. Ayan si Albo. Morado Albo. Pag po nakalagay sila sa ganyang mga net po, tapos ganyang kalaki lang, ay parang nagiging bonsai sila. Katulad po yan si Valentine. Yung nakalagay po sa pot ay sobrang haba po ng dahon niya. Ipapakita ko po sa inyo. Bali ito po yung mga nakalagay sa pot. Ayan, di ba? Mas mahaba po yung leaves niya kaysa dun sa drip wood. Tapos mas maliit po yun. Ayan po. Ito si Kahala Down. Tapos si High Voltage. Ayan yung parang tiger. Ang ganda po. Ito pa po yung mga alaga kong ibang bromeliads. Kaso nasa big pot po yan. Pinapalaki ko talaga. Tapos pinapalash na rin. Yung dito po ay bagong ayos lang. 2 weeks ago. Ngayon po ibabalik na po natin tong mga common bromeliads na nasa drip wood din. Ayan, kung nakasubaybay po kayo sa ating vlog, ay mga small bromeliads lang yan, ngayon malalaki na sila. Bali, ayan na po yung ating ginawa. Tapos nalagay na natin yung ating mga bromeliads sa baba ng mga common. Ayan, mas cute siyang tignan. Next day po, yung kabila po yung ayusin natin. Naliliman po kasi dito kaya natatanggal yung mga kulay nila. Yung ating mataas na bakod, ayan. Tapos meron pang puno dito ng langka, kaya sobrang hindi po, yan po yung ayusin natin. Ito po mga bromeliads nito ay sobrang laki na, matagal na po dyan. Tapos sa baba ay mga air plant, kaso tinanggal ko na po, kaya bromeliads na rin po ilalagay natin dyan. Tapos tanggalin natin itong mga creeping fig vine na umano po dito. Ayan po, bali natapos na tayo.
Driftwood Landscaping dun sa unang kahoy. Sana magawa nyo rin sa inyong kanya-kanyang mga garden or mga farm resort kasi napakaganda po talaga nilang tingnan. Thank you for watching. Ingat po ang lahat.